What's up mga kalamlam? So, magandang araw sa lahat ng ating manonood dyan. Andito naman po ako ngayon para ibahagi naman sa inyo kung paano ako maglilinis ng aking munting business. Ako po pala ay isang businessman in the field of Pisonet. So, hindi talaga kalakihan yung business ko. Maliit lang talaga, pang sideline ko lang talaga to. Actually, ako po ay isang guro, public school teacher sa DepEd. At naisipan kong magtayo ng isang munting business para naman may pangdagdag kita para sa aking maliit na sahod. Kunti lang talaga yung salary ng mga teachers ngayon. Kaya naisipan kong magtayo ng maliit na Pisonet business. So ngayon, ipapakita ko sa inyo kung paano ako maglinis ng aking computer shop. So sa akin kasi, meron po akong different type of maintenance. No, meron akong daily maintenance, meron din po akong once a week. So it's a different maintenance po sa daily, at meron din po akong once a month. Yun talaga yung full blast po na paglilinis ng aking mga computers sa aking com shop. Now this time, ipapakita ko sa inyo kung paano ako maglinis weekly na paglilinis, once a week na paglilinis. So ito po yung mga kailangan natin. Yung brush, yung paint brush. Meron din po akong para sa keyboard, yung medyo may katigasan para tas maliit na screwdriver. Tas isa ding blower. So yung blower papakita ko sa inyo mamaya. So yung computer shop talaga namin is nasa tapat lang po namin bahay. So sobrang lapit lang. So, doon ko po tinayo yung business ko dito po. Ito po talaga yung maliit ko na computer shop, Pisonet business. So, it only have 8 units. At functional po siya lahat sa awa ng Diyos. Na-maintain natin ng wasto yung ating computer shop. Yung daily ko talaga, mostly sa sahig lang. Nagwawalis na ako. Pero this time, we will have the weekly na paglilinis. So, ito tayo sa keyboard. Tanggalan natin ang mga alikabok. Kailangan talaga nating matanggal yung alikabok kasi pag hindi talaga natin na-maintain yung keyboard every week, nagka-clog po yung mga alikabok dyan. Tapos pansin nyo, hindi na mag-function yung mga keys para hindi po ma-damage yung ating keyboard. Tsaka yung mouse, pinupunasan ko ito. Tapos mga alikabok lang talaga, no? Pag weekly. Now, dito naman pagdating naman sa ating system unit, nililinisan ko rin yung system unit pag weekly. Pero yung mild lang na paglilinis. So, ito, binabrush ko lang siya ng paintbrush. Tapos pagkatapos, bublower ko naman siya. Okay. Now, dito sa pag-blower, kailangan mo talagang hawakan yung fan ng CPU. Kasi there are tendencies na masisira po yung fan ng CPU mo. Naranasan ko na po yan na panibago pa ako sa business na ito. I have wondered why the fans are not working, or parang mahina na po yung yung pag-ikot ng fan. At meron ding fan na hindi na talaga siya iikot. So, doon ko napansin na yung pag-blower ko pala ay hindi po pala siya tama, no? Yung ginawa ko. Yung standard ikot po ng fan ay nasa mababa lang. Pero pag blower natin, binilisan natin yung ikot. Kaya ang tendency po doon, naglulusen po yung ng fans dyan. So, ito po yung tandaan natin na kapag nag-blower po tayo, we'll make sure na hinahawakan po natin yung fan ng ating CPU. Yung sa power supply naman, hindi ko po siya binoblower sa weekly, pero nagbo-blower po ako niyan monthly. Hinahawakan ko rin po yan kasi iba po yung fan na power supply. Nagkupo siya ng static electricity. Pag nakakonect po yung power supply doon sa 24 pins, pag umandar po yan, meron po siyang maliit na electricity.
Eh, short po yun kasi hindi po kasi yung tamang kuryente na ibigay sa board. So once nag-short yung yung electricity mo sa board, masisira na po yung board nyo. So, kumbaga, hawakan talaga natin yung ating mga fans, especially pag dito sa board at saka dito sa power supply. So, I think doon lang muna tayo mga kalamlang. Hope meron kayong natutunan sa mga naging karanasan ko as a Pisonet business owner. And if you have any questions or suggestions, feel free to comment down below at baka naman magawa natin yan ng video sa susunod. So, thank you for watching mga kalamlam and please feel free to subscribe. Thank you. Okay.